Hey, yo, what's up guys? Nandito kami sa pool ng nirerentahan namin, nag-stayan namin bahay. Today's video, sagot natin yung mga questions. Papakilala kami kung sino kami, paano kami napunta dito, anong trabaho namin, kamusta ang location namin, di ba? Maraming tanong tungkol sa background namin. Okay, so unang question, introduce yourself and where in the Philippines are you from? And when and why did you decided to work as a nurse in the US? So my name is Mark. I am married with my wife Glenn and meron kaming dalawang anak, isang lalaki at isang babae. At nakatira kami sa Taguig, Manila. Yan. Nag-decide kaming pumunta ng US kasi yung wife ko na-hire through agency. And by then, I think nag-start yung kanyang processing year 2020. Kung hindi ka kami, 2019. And then by year 2024 kami nakarating dito sa US. And actually supposedly dapat mga 2020 or 2020 or earlier dapat nakarating na kami dito, pero dahil sa COVID and yung wife ko buntis siya with our with our first child at the time. So hindi kami nakarating, and ganun din nagkaroon ulit kami ng second baby, so hindi namin na priority yung pagpunta dito. So in God's timing din na rin siguro. Okay, second question, background in the Philippines. What was your nursing experience like in the Philippines? So, sa Pilipinas, kami ng wife ko, siya ay bedside nurse. And then, nag-ER din siya. And then, in my side, I work as, I go to first year, bedside, nung first year ko, bedside nurse. Bedside nurse din ako. And then, the next year, napunta ako sa OR. So, almost 9 years din ako sa OR. So, yun yung work ko dun as a scrub nurse. Scrub, circulating, and RR, recovery nurse. Mostly sa GYN procedures ng OR, yung aking background. Okay, so what was the biggest difference between nursing back home versus here? Madami actually. Depende rin siguro kung saan ka nag-work na hospital sa Pilipinas, pero mostly pag private medyo sabi nila hindi ako nakapag-work sa private kasi. So I think sa private medyo malapit-lapit ng konti regarding sa mga equipments nila. Pero ako kasi sa government hospital ako na nag-work, kami ng wife ko. So pagdating sa mga instruments, mga equipments, medyo ahead ng konti yung dito sa US. Pagdating naman sa nurses ratio, syempre alam naman natin na mas mataas ang ratio ng patients sa Philippines kumpara sa nurses. Kung doon 1:1, sabi nga nila. Dito 1:5, 1:6, madami na yung 6, 1:4. So ganun siya. Kung ICU ka naman, I think 1:1, 1:2. Ganun naman. Did you always plan to go abroad, or was it
a sudden decision? Um, may time na parang gusto kong pumunta kasi masyado ng kumbaga yung nakukuha nating benefits sa Pilipinas hindi ganun ka laki yung benepisyo na nakukuha natin pagdating sa salary din, laki ng difference. So tapos sa patient ratio, so yun yung mga point na parang nagbibigay sa akin o sa amin ng wife ko, especially sa asawa ko, na talagang pagod na pagod siya sa bedside. Minsan nakakauwi na siya, instead na 6 to 6 umuwi na siya, minsan 10 ng gabi, 11 ng gabi. So for her talagang burden sa kanya yan, o parang drained out siya sa ganung setup. Kaya gustong-gusto niyang umuwi o gustong-gusto niya nang makalis sa trabaho niya o sa trabaho namin doon. Kaya talagang it is a decision for her na pumunta dito. And ako, support lang naman tayo. So, kasi sa part ko, sa position ko, hindi naman ganun ka-toxic. Kasi sa OR ako. So, but, again, it's a decision na gusto talaga namin pumunta dito. And one reason pa kasi yung mother ko na dito sa US. Kaya gusto namin siyang makasama din. Third question, journey to the US. How did you apply? Direct hire, agency, NCLEX process, etc. So medyo mahaba. How did we apply? Again, yung sabi ko nga, yung wife ko yung nag-apply dito sa agency. So through agency, yung agency naghanap sa kanya ng kung saan siya mapupunta na hospital. Kaya kaya yung family namin na end up dito sa South Carolina, Columbia. Yun. But actually, nag-expect din kami na sana Texas or California. Pero pinag-pray naman namin kung saan kami mapunta. Yun yung maging kaloob ng Panginoon. And then, yung priority namin, pinag-pray namin yung may church na malapit kaming mapuntahan kasi malaking bagay para sa pamilya namin yung simbahan. Because we are Seventh-day Adventist at gusto namin yung mga bata, kami din syempre, hindi malalayo. At yung school din na priority namin yung school, na maganda yung school. So sa mga pupunta dito o pupunta ng US, make sure yung bahay kung saan kayo magtatrabaho, at least 15 minutes na travel away from your workplace. Tapos make sure yung school, nag-search kayo ng school nyo, ng mga anak nyo kung may mga anak kayo, na maganda. I forgot yung link na para ma-search nyo kung maganda yung school na papasukan ng anak nyo. And then of course, syempre, yung church na is importante din na may church na malapit sa bahay ninyo. How long did the process take from application to arrival? So, gaya ng nabanggit ko kanina, ang application ng wife ko nag-start ng 2019, I think. And then, dahil sa mga circumstances na nangyari na na-delay kami, not in the process, yung mga reason na because of nanganak yung asawa ko sa dalawa naming anak, and then may mga requirements pa yung asawa ko, so na kailangan niyang matapos, like yung IELTS, yung NCLEX natapos na niya yun a year after niya mag-apply sa agency. And then, so matagal. So talagang in God's time, so prayer, yun importante. Kaya pag-pray niyo lang. Fourth question. Arriving in South Carolina,
why South Carolina? Was it your choice or a sign? Was it your choice or a sign? Again, why South Carolina? Kasi yun yung because of the agency, sila yung namili para sa wife ko. First impression, weather, people, food, accent, etc. So yung location namin ng South Carolina kasi is a southern area. So may mga accent sila. Mga accent sila dito, southern. Although sa atin naman, mga Pilipino, hindi naman natin alam yung mga wala naman. Wala namang parang burden sa atin. Pero minsan, pag nag-work ka na dito at nakakausap mo na sila, compare sa mga napapanood nating accent sa movie ng mga English actor, makikita mo yung minsan talagang hindi mo maintindihan yung English nila. So, it's an adjustment na kailangan mong later on ma-encounter o magiging familiarize ka na rin at baka masasanay ka na rin. So, it takes time. Diba? It takes time. So, yun yung mga struggle sa communication mo dito. So, lalo na yung ibang na minsan talagang hindi mo rin maintindihan yung mga sinasabi. Pero just say na, sorry, I didn't understand what you're saying. Can you repeat it again? So, ganun lang. Say it nicely. And naintindihan naman nila. So, yung mga tao naman dito, naman sila. Mabait naman sila, maayos naman silang kausap. Pagkain, yung pagkain pa rin natin sa bahay, yun pa rin yung kinakain namin. Yung pagkain ng Pilipino. Yun pa rin yung kinakain namin. Kanin, ulam, diba? Hindi mo naman mawawala yun sa natin, sa culture natin. Yung weather dito, hindi nag-i-snow, pero sabi nila, may time na nag-i-snow din, pero napakadalang. Like nung first year na punta namin dito, last year, so na-tiyempohan namin na umulan ng snow, which is napakabihira daw mangyari. So, naabutan namin yun, umulan ng snow, and good. Na-experience namin maranasan namin yung snow. Pero most of the time, hindi. Mainit din dito, kagaya sa Pilipinas. Pero, syempre sanay naman tayo sa tropical country. So, hindi naman siya issue. And then, malamig. Pagdating na ng September, malamig na din. September, November yan, nag-i-snow. Nagpa-fog, nag-i-snow. Not yun totally snow, yung parang, anong tawag doon? Yung fogging niya na nagiging snow. Ganon. What was your biggest culture shock? The way ng communication mo sa mga katrabaho mo, sa mga tao. Kasi there was an time na nung nasa OR ako or yung syempre bago pa lang ako. And meron isa akong katrabaho na nagsabi siya sa akin na ready na daw siyang mag-count kasi sa scrub kami, so nagka-count ka ng instrument. And then ako medyo may ginawa pa ako doon sa table o yung operating table. And then sinabi ko kasi na wait. Yun pala, pag sinabi mong wait sa kanila, medyo rude ang dating nun. So hindi pala dapat ganoon ang way ng pag-response mo. It's either sabihin mo, hold on a second, or what ba? Hold on a second, or hold on, give me a second. Yung ganun. Huwag mo sasabihin wait kasi parang rude term yun sa kanila. So, by then, so nung sinabi kong wait, ang sabi sa akin, parang sinabi niya sa akin na parang dating sa kanya, hindi na maganda. Parang sabi niya, ganun, parang ganun na
wag mo kong paghihintayin. Ayoko nang pinaghihintay ako. Ganun. Parang ganun ang ano niya, ang dating sa kanya. So by then, na-realize ko parang ko bakit nagagalit yun. So yun pala ko, may mga ganong culture um, um, way. So at that point, naging ano na ako, naging parang aware na ako sa mga sasabihin ko na syempre hindi natin alam eh. Sa atin pag sinabi mong wait, Tagalog, parang teka lang, parang gano'n lang, di ba? Pero sa kanila hindi pala gano'n. So isa yan sa mga biggest culture ng ano, na ma-encounter mo dito. So yung the way na makikipag-communicate ka. Fifth question, working as a nurse in South Carolina. What was your setup? So ang setup ko sa OR as a circulating nurse. So nung nag-apply nga ako dito, akala ko mag-scrub ako kasi scrub ako sa Pilipinas. Pero to find out na hindi pala ako mag-scrub, circulator pala ako, circulating nurse pala ako. So, natuwa naman ako kasi pag scrub ko sa Philippines, lalo na pag matatagal ang mga kaso, sobrang sakit sa paa. Nakatayo ka lang the whole time. Pero magandang circulating, nakaupo ka, nag-ayos ka ng chart mo. And pag may mga kailangan, kukunin mo lang at iabot mo. Pero hindi siya ganoon kadali ha, kasi ibang setup nila dito. So, ano pa rin 'yun? Isa yan pala, masasabi kong culture shock o work shock sa trabaho. Yan, so and then how are American coworker versus a Filipino coworker? Yung mga American coworker or mga katrabaho mo dito kasi diverse culture dito kasi. So meaning to say iba-ibang lahi. May Asian, may black, may American. So madaming culture o madaming lahi na nandito. So masasabi ko sa kanila talagang ano sila, pagtrabaho talaga. May iba naman sinasabi niya sa amin na yung mga tatamad sinasabi nila. Pero hindi natin lalahatin kasi meron din talaga na mga masisipag. Ano, merong iba, parang tayo din sa mga Pilipino, di ba? Ako aminin ko, tamad ako doon eh. Work smart. Diba? Pero na nandito ka na, talagang babaguhin mo yung babaguhin mo yung mentality mo kasi nandito ka sa ibang bansa, nandito ka para magtrabaho and kailangan mag-impose ka ng good working ethics, diba? Yun ang na dito. So, yun. Ano pa? How are the patients here different from back home? Sa experience ng wife ko, sabi niya mga courteous o mga mababait yung mga pasyente, pero again hindi lahat kasi meron talagang mga bastos din. So parang dito lang din parang doon lang din sa Pilipinas, ganun lang din. Hindi lahat maayos kausap. Hindi lahat compliant, pero may mga iba din, mga matitigas din ang ulo. So, parehas lang ng halos nagkaiba. Ang pinagkaiba lang, nagsasalita sila ng English. Ano pa? What's the nursing workload like? So, in my setting sa OR, so 1:1. Isang pasyente, isang nurse, o isang circulating nurse. Sa wife ko, ang workload niya, so sa bedside kasi siya, so sa geriatric siya. So 1:5, 1:6. Pinakamadami 1:6 na yun. And she's working day shift nurse. At ako din, day shift nurse ako. So parehas kami sa umaga nagtatrabaho hanggang gabi.
And kung ano lang yung job na offer mo o ano lang yung job na in-applyan mo, kung Monday to Friday lang, Monday to Friday ka lang papasok kasi yun lang yung in-applyan mo. Not unless mag-request ka for extra job or extra hour, extra shift kung gusto mo. Nasa sa'yo yun. Kakausapin mo lang yung manager mo para bigyan ka. Pero kung ano lang in-applyan mo, kung PRN or night shift ka, yun lang yung ano mo, yun yung sukan mo. So kung may pagdating naman sa calls, so pag on call, naka-schedule ka naman like sa amin, naka-schedule kami. Tapos kung wala talaga, kung wala talagang ano, doon papasok yung ano, kung sasabihan ka naman kung gusto mo. Pero kung hindi, wala naman silang magagawa. Kagaya nung sa wife ko, minsan pag alam niya ayaw niyang pumasok, sasabihin lang niya sa manager niya na ayaw niya pumasok. And then, tanong-tanong. Sa atin, ang dami pang tanong eh. Ang dami pang mga bakit hindi ka papasok, di ba? Bakit, anong dahilan mo? Walang ganun. Dito, walang ganun. Nire-respeto nila yung privacy mo. Nire-respeto nila yung psychological capacity mo, yung personal reason mo kung bakit tayo mo pumasok. Kumbaga, ganun ang ano nila. So, kasi kung hindi ka nga papasok, pero I mean to say, kaya ka hindi papasok kasi may something sa'yo na hindi maganda para nakaharap ka na sa pasyente mo, maalagaan mo sila na maayos, di ba? Hindi yung may dinadala ka na problema. So dito, ganun sila advocate pagdating sa mga ganong aspeto ng buhay ng kanilang mga empleyado. So they value your privacy. Next, was the orientation and onboarding supportive? In my part, oo, agad yung kanilang tinatawag na support bago pa lang ako. Nung nag-start ako, ay orientation ako kasi sinabi ko na GYN lang yung experience ko. And ginawa nila 5 months na orientation yan, with your preceptor. So kasi ako hindi ko kasi na-experience yung computer based charting sa Pilipinas. Wala kasi hindi ko na-experience kasi yun. Siguro hospital na mga private, baka siguro sila computerized based charting na sila, pero sa government kasi sa atin hindi kasi paper charting talaga tayo. So sinabi ko yun sa kanila na nakinig sila sa sa experience ko na hindi ako marunong ng charting, and yun, na binigyan nila ako ng time na matuto paano gawin, and yun, so napaka-supportive talaga. Basta sabihin mo lang kung hindi mo alam, tutulungan ka nila. I-voice out mo lang kasi mas gusto nila na vino-voice out mo yung something na alam mong hindi ka komportable, kasi gusto nila na okay ka, kumbaga competitive ka, gawin yung mga bagay. Kaysa pag hindi mo alam, sabihin mo lang hindi mo alam. Mas gusto nila yan kasi mas tutulungan ka nila. So supportive pagdating sa ganong bagay, napaka-supportive nila. And then so sa akin pala, kung nabanggit ko yun, so sa akin pala, natanggap ako dito through direct hire naman. Sa ako kasi through agency. Ako direct hire ako. Nag-apply ako. And then after ko ma-process lahat yung NCLEX ko, natapos ko diyan sa Pilipinas. Tapos yung aking English proficiency exam dito kasi sa South Carolina, kailangan mo ng English proficiency exam kahit permanent resident ka na.
Pero yung sa ibang state ata hindi na kailangan. So in my side kailangan ko 'yun. So inasikaso ko muna 'yun, inasikaso ko lahat 'yun. And then once na naayos ko na 'yun, yun na nag-apply na ako kung saan nagtatrabaho yung wife ko rin. So sa isang hospital kami magkasama. So ibang department lang. Ako sa OR, siya sa bedside geriatric siya. And then nga pala, pag dito, kinakount nila yung working experience mo sa Pilipinas. Kung gaano kakatagal sa Pilipinas, may ano siya may tinatawag na kine-credit nila yung experience mo kasi malaking bagay yon sa month o sa hourly pay mo kung magkano. So syempre, kung agency ka galing, medyo mababa talaga. Pero kung direct ka, medyo competitive naman. Next, living in South Carolina. Pang-anim na tanong na to. Living in South Carolina. Cost of living, rent, food, bills. Is it affordable? So, ang cost of living namin dito, mababa ang tax. So, mababa din. Mababa din ang pay conforme sa ibang state syempre. Pero yun nga, mababa ang tax, mababa ang pay or per hour mo. Pero sa ibang state naman, mataas ang pay, mataas din ang tax. So depende, so parang break even lang. Pero sabi ng mga ibang vlogger, okay daw sa California. So in the future kung yun na maging destination namin. So we're still undecided kung mag-stay kami dito. Pero as of now, dahil nakakontrata yung asawa ko, so for 3 years kami mag-stay dito. Rent, so mababa ang rent dito compare mo nga sa ibang lugar. So kami nag-stay kami sa 3 rooms with 2 bathrooms. Ang binabayaran namin ay almost 1.3 kasama na tubig. So wala pa doon yung bill, wala pa doon yung kuryente. Which is ilan lang naman kami, pero nung first kasi namin punta dito kasama namin yung mother ko, kaya kumuha kami ng 3 bed, 3 room, isa sa mga anak namin, isa sa amin, saka isa sa mother ko. So yun yung kinuha namin. Pero later on yung mother ko bumalik sa California kasi may mga kailangan siyang doon. So kami na lang titira. So medyo malaki para sa amin pero okay lang na naman pagdating sa food, ganun din. Hindi naman ganun, kumbaga mahal pa rin kung ikukumpara mo sa Pilipinas syempre. Pero dito, pag nandito ka na, wag mo na wag mo na i-convert kasi may hirapan ka lang. Kasi you earn dollar, yung expenses, you spend dollar. So, wag mo na i-convert. Importante may trabaho ka. So, the difference pagdating mo dito, malaki nga yung kinikita mo, pero bumabalik naman sa tax, insurances. So, pagdating dito, may insurance ka pagdating sa sasakyan, health insurance, dental insurance, life insurance. So, ang dami. Yan, asawa ko. Yan, anak ko. Marcus! So, ang insurance na binabayaran ko, lahat din, covered ko lahat. Pati yung wife ko and family ko, nasa 500 siya per month. So, malaki, di ba? Wala pa dun yung car insurance. So, medyo malaki. Pero, babudget naman. How's the Filipino community there? Dito, may mga Pilipino naman. So, pero dito kasi talaga trabaho, kahit may mga Pilipino kang nakilala dito eh. Bihira kang hindi ka naman basta makapunta sa kanila.
or sila makapunta sa iyo kasi sa bahay niyo kasi busy din kayo. So not unless tinawagan mo sila or may gathering. So yun. And may mga Pilipino, ayun nga, so may mga Pilipino rin dito. So ako mahilig ako mag-basketball. So may mga Pilipino akong mga nakakamit na nakakalarong basketball. So yeah, so masaya na may mga Pilipino kang na-meet dito. Na nakakakwentuhan ng buhay-buhay at mga yung iba matagal na dito, yung iba nagsabi daw na alis sila pero yung iba nag-stay na lang dito. So, yun, even sa trabaho ko may mga Pilipino din ako na meet, yung iba mga traveler, yung iba nakatira na rin dito sa South Carolina. And syempre sa church may mga Pilipino din doon na meet namin. So diverse ang ano dito, ang culture. So madaming ano uh, nationality. How do you spend your off? So, kami ng wife ko, ang pasok namin, 3/12s. 3 days, 12 hours shift. So, ang pasok ko ay Wednesday to Friday. Sa asawa ko naman, Sunday to Tuesday. So, yung Sabado, yun yung ano namin, spend ng family para makakapagsimba. So, spend ng off, mag-aalaga lang ng bata. Yun lang talaga yung pwede mong magawa. Mag-aalaga ng bata. Sometimes pag napag-desisyon na namin na umalis o pumunta ng ibang location, pag may mga celebrations like birthday ng mga bata, birthday namin, pupunta kami sa pwedeng puntahan, beach, like minsan punta kami ng Martel, hindi lang namin na video. So kasi recently lang kami nag-decide mag-vlogging. So hindi namin na document yun. Although may mga videos naman kami doon. So nasa reels lang. And next, favorite local food or place? Favorite local food? Actually, hindi kami masyadong nag-aano ng mga pagkain. American food eh. Mga American food dito. Ano ba yung mga American food na kakain din naman natin sa Pilipinas? Mga restaurant like yung Olive's Garden na-try namin. Masarap. Mga carbonara. Diba? Ganun. Isang order namin, umabot ng $100. Diba? So, medyo mahal. Pero once in a while lang naman. So, okay na rin. So, wala namang differences ng mga pagkain kasi titikman naman natin yan sa Pilipinas. Places, malalayo yung mga places na like kung gusto mo pumunta sa mga dito sa part ng Colombia meron naman parang 15 minutes, 10 minutes nandun ka na sa museum, 5 minutes, 10 minutes nandun ka na sa lake. Hospital 15 minutes. Pero pag yung mga beach, ayun, so talagang pupuntahan mo siya like sa Myrtle, 2 hours drive tapos 250 miles. 250 miles bali a total of 250 miles na travel, di ba? So layo pero tuloy-tuloy kasi yung travel mo. So parang maiksi yung oras pero tuloy-tuloy yung travel mo. Paano ba? Malayo pero nagiging malapit kasi tuloy-tuloy yung travel mo o yung takbo mo, hindi traffic. Yun pala. Yun siya. So, ayun. What was the hardest adjustment as a Filipino nurse here? I think nasagot ko na to. Yun nga, yung cultural background ng mga katrabaho mo, the way na makipag-communicate ka sa kanila. Siyempre, the same thing is yung pagsasalita ng English kasi hindi naman tayo fluent magsalita ng English. Medyo barok pa yung English natin, but good thing naintindihan naman nila kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila, na nagigets naman nila. Alam nila na medyo nahihirapan tayo pero nagugulat sila kasi marunong tayo mag-English although nasa Asian country tayo.
Tapos, in-explain naman natin sa kanila kasi sinasabi naman natin sa kanila na yung ating curriculum is nasa English. Textbook, translation, o baga, so English pa rin yung yung ginagamit natin and kaya nakakapag-communicate tayo ng English sa kanila. So, yan. Although hindi naman tayo ganun ka literate pagdating sa English or ka fluent. So, still yun yung struggle. In my part, yun yung struggle ko. I believe every Filipino naman yun yung struggle. Lalo na first time ka dumating dito sa sa Amerika, yung pagkikipag-communicate. Pero along the way, makakapag-adjust ka na rin naman at makakapagsalita ka rin naman. Hindi mo na ma-expect, hindi mo na ma-notice na kapag salita ka na ng maayos eh. And of course, prayer. Yan ang importante, prayer, para mas lalong maging fluent. Hold on. Can you make this tight, please, Daddy? Daddy, make this. Okay, next. Did you experience homesickness or burnout? Homesickness, konti lang kasi nami-miss mo yung Pilipinas kasi nakapaglaro kang basketball, 'di ba? Every week. May games kayo. So talagang yun lang yung nami-miss ko doon. Ano pa? Yun lang, yun yung miss ko in my part pero sa asawa ko, ewan ko. Siguro, family, of course, syempre family, family, yun, family, yung mga pick-up games, diba? Liga-liga, basketball. Pero, besides that, pagdating sa work, hindi na. Dito mas okay dito. Burnout, hindi pa naman. Wala pa naman burnout kasi bago pa lang naman kami. Pero, basta, ano lang, in my own perspective, as long as pinagpipray mo yun, araw-araw yung duty mo, I think, at peace ka na meron kang katulong sa ginagawa mo everyday. Which is yung focus mo sa pasyente, gawin mo maayos, yung mga trabaho mo para sa pasyente. Yun yung prayer ko lagi. Maintindihan yung mga sinasabi nila kasi syempre minsan sa sobrang may mga words sila na hindi mo maintindihan, 'di ba? So, yun yung prayer natin. Maintindihan natin yung mga sinasabi nila, magets natin agad kung ano yung mga bagay na gusto nila at maintindihan din nila tayo and then and the same time makapagsalita tayo ng fluent na maayos na maintindihan nila tayo. So, yun yung maganda dun, the best dun. Ano pa? 8. Advice to aspiring Filipino nurses. What's your advice to nurses in the Philippines planning to work in the US? So, ma-advise ko lang talaga, una, ipag-pray mo kung talagang para ka dito. And then, kung para ka talaga dito, kung para talaga ikaw dito. And kung yung willing ba ni Lord para sa'yo, dito ka mapunta. Okay yun, kasi magiging smooth lahat. In His time, mangyayari lahat ng mga plano mong yan. Talagang gusto mo at gusto ng Panginoon na mapunta ka dito. Kasi may mga USRN din tayo sa Pilipinas na pasado na sa NCLEX and everything pero wala dito, hindi nakakarating pa dito. Maybe because may magandang plano si Lord para sa kanila, para sa mga kasama natin dyan ng mga nurses na nagpaplano na pumunta dito sa Amerika. Baka hindi ka para dito, baka para sa Europe ka, di ba? Sa London, di ba? Or isang part pa ng Europe. Well, or para ka dyan, sa Pilipinas talaga. Hindi mo masabi. So, ipag-pray mo. Pag-pray mo. Kasi kung para sa'yo. Bibigay sa'yo ng Panginoon yan. Kasi gusto naman ng Panginoon na kung ano yung mas makakabuti para sa'yo. Diba? Ano pa? Stress. Sabi nila kasi stress eh. Kasi ito, yung iba na stress, yung iba na burn out kasi wala silang masasabi natin kumbaga
someone to hold on or parang paghuhugutan ng kalakasan. Kasi minsan yung iba dito, mag-isa lang sila pupunta dito sa US. Pag may mga problema, di ba, hindi nila ma-handle na maayos. Kumbaga, wala silang someone to hold on o someone na makausap or kumbaga iba pa rin kasi yung physical na makasama mo yung family makasama mo yung family mo dito. Luckily for us, ako, mga family ko, nandito kami lahat, yung mga anak namin, kami. So talaga kaya malaking bagay na kami magkakasama at hindi namin na-feel yung homesick kasi nandito kami, lahat kami. So, yun yung, kung pupunta man kayo dito sa family, yun yung prioritize yung buong family kayo pumunta dito. Na kayo lahat pumunta. Kasi, at least wala kayong iniisip na iba. Di ba, na nasa Pilipinas, at least malalaki na sila. Pero kung mga bata pa yan, like mga 2 years old, 5 years old, mga dalhin nyo sila kasama nyo. Yun yung mga advice ko. Question, was it worth it? Worth it kasi malaking kinikita mo eh. Malaking kinikita mo. Nakapag-save ka ng malaki and kapag i-compare mo yung kinikita mo sa Pilipinas at kinikita mo dito, ang laki. Go get it. Kumbaga, yung kinikita mo ng isang linggo dito, isang buwan mo na sa Pilipinas yun. Na yun. So, worth it? Yes, worth it. Worth it siya. Okay, bonus questions. Ito sa mga pupunta dito pagdating sa driving, kung meron ka ng lisensya, good yun. Gawin mo lang, kumuha ka ng international license. AAP ata yun, AAP. Kuha ka doon. Kahit 1 year lang na and then dalhin mo yun dito, pakita mo yun sa DMV. Yun yung kasi dito, parang Department of Motor and Vehicle, parang LTO sa atin sa Pilipinas. So pag pinakita mo na yun, hindi ka na kailangan mag-take ng driving exam dito. So sa akin, sa part ko, yun yung nangyari sa akin. Kaya hindi na ako nag-take ng dito. Yung wife ko, nag-take pa siya ng mga exam, DMV and everything, driving class, mga yan. So sa akin hindi na kasi may lisensya na ako eh. At saka in-honor nila yung aking international license. And dahil bago ka dito, advice ko, aralin mo na yung traffic sign, traffic rules and regulation dito. Kasi malilito ka. Pagdating mo dito, malilito ka. May mga yellow lines, meron pang space sa gitna. I mean, madami kang dapat matutunan pag nandiyan ka habang nandiyan ka pa sa Pilipinas. So pag-aralan mo yung driving rules and regulation sa DMV. May meron silang app and website. Habang nandiyan ka, pwede mong tignan yun. Malaking tulong yun para pag dito ka na, makakapag-adjust ka na kaagad. Makakuha ka na ng license mo and everything. So malaking bagay. Jollibee or Chick-fil-A? Jollibee syempre. Kahit hindi ko na alam ang lasa ng Jollibee. Tagal na since nung nakakarating kami dito sa South Carolina last year, September. Pero September hindi, November. Pero kasi nung September, nag-stay kami ng 2 months sa California. So sa California kasi may Jollibee. So dito sa South Carolina wala. So kung gusto mo makatikim ng Jollibee, kailangan mag-drive from here to Florida. I think doon meron Jollibee, parang 4 hours na driving. So hindi pa namin sinusubukan para lang tumikim ng Jollibee. So I think yun lang yung mga ma-share ko sa inyo sa sa video na to.
kung meron po kayong mga gustong itanong na hindi ko nabanggit na pwede kong matanong, ilagay nyo lang po sa comment. Hopefully next video kasama ko na yung asawa ko kasi yung wife ko duty siya ngayon. So every time na off ako, siya ang duty. Every time na off naman siya, ako ang duty. So take turns lang talaga kami. Yun lang. So invite ko po kayo na mag-comment sa comment section kung may mga gusto kayong malaman tungkol sa mga buhay-buhay pa dito na hindi ko nabanggit. And kung mapupunta kayo dito sa South Carolina, saan ang magiging location nyo. Actually, ang South Carolina, napakalaki ng South Carolina. Para siyang pinagsamang para siyang isang buong Luzon, parang ganun. O malayo o malaki, ganun siya kalaki na na lugar. So talagang malaki ang lugar ng South Carolina. So yun po. So kung may mga tanong kayo, leave niyo lang sa comment section. And salamat po sa panonood. Alam ko medyo mahaba, pero compile ko na lang yung na make sure na maging maiksi yung lahat at maging informative ang lahat ng sasabihin ko dito. I'm sure may mga nabanggit, may mga kulang pa yung mga dapat kong mabanggit, pero yeah. So comment na lang kayo sa section kung ano yung mga pwede ko pa nating masagot. Okay, so sa mga pupunta dito, good luck, God bless, pag-pray nyo na talagang mapunta kayo kung saan mang state ka mapunta, pag-pray mo na yun yung will ni God para sa'yo, kasi pag yun yung kumbaga yung will niya, mas nagiging blessing para sa'yo. Again, so thank you sa panonood and see you on the next video. Bye!